Nasa linya na po ngayon ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Secretary Henry Aguda. Good morning po, Secretary. Good morning, DJ Chacha, Manong Ted. Good morning. Sa mga tagapakinig niyo po. Maraming salamat po sa pagising ng maaga para po dito sa aming mga katanungan sa programa. Sir, nitong katatapos lang po na SONA, nabanggit ng Pangulo yung tungkol po dito sa internet natin dito sa bansa. Let's start with yung sinasabi niya po na ang sabi niya halos 12,000 pampublikong paaralan ang walang internet. And he's also saying na ang target daw po ng DICT at ng DepEd bago matapos ito pong taon natin ngayon, lahat ng public schools na ito may internet connection. May internet connection na nga po. Doable po ba yon? Yung ganun kadami, malalagyan talaga ng internet? Ay, oo, doable yon. Bago naman nag-commit kami kay Presidente, pinag-aralan namin ni DepEd yan. So pinagtutulungan namin ng DepEd at ng DICT para ikabit na lahat yung mga yan. Alam mo, umulan lang kasi nung isang linggo kaya medyo tumigil kami ng konti. Pero ngayon arangkada na uli kami habang umaaraw. So doable yan, very doable yan. Oo, so sigurado po kayo matutupad yung sinabi din ng Pangulo sa SONA, before end of the year, lahat ng 12,000 schools na to across the country may internet. Oo, para ko lang explain yung 12,000 na yan, hindi mo makikita sa Metro Manila, hindi mo makikita sa mga syudad. Yan yung mga tipong 2 bundok yung tatawirin mo, kaya 2 ilog ang lalanguyin mo. Saka yung mga isolated na isla. Yan po yung target namin. Kaya hindi na natutulog yung mga tao namin kakakabi po dyan sa mga yan. Anong challenge nyo ngayon dito, Sec, para talagang maabot ng internet itong mga eskwelahan na ito na sinasabi nyo nasa bundok? Weather lang. Kasi may parang 12 bagyo pa yung parating. Doon lang kami naantala yung connectivity namin, pag-connect. Pero kapag maganda yung panahon, meron kaming 15 regions na sabay-sabay na nagko-connect yan. So yun, sinetsyempohan lang. Pero pinactor in na naman namin yung weather. So wala naman kami nakikita na major na problema at this point. So sa ngayon, sabi niyo po weather lang. With funding, infrastructure, logistics, wala po tayong problema doon? Ay wala. Yung pondo, nakaabang na yung pondo simula pa ng taon. Tapos, ang kagandahan niya, nakipag-ugnayan kami doon sa mga provider na ibaba pa namin yung presyo per connection. Kaya mas marami kami makakonect pa this year for the same budget. Opo, nangangahulugan pala po, Secretary, dito, subscription pa rin po ito. Hindi pa rin po ito yung government-owned na parabagang National Broadband Network. Manong Ted, maganda pong tanong yan. Yung National Broadband Network nasa phase 3 na. So tatapusin namin yung 4 and 5 by next year. So in the meantime, kasi hindi naman natin pwedeng hintayin matapos yung backbone bago natin i-connect yung mga eskwelahan. So subscription muna yan. Karamihan yan, Manong Ted, yung mga nasa liblib, ang ginagamit natin satellite. Ito po yung binabanggit ng Pangulo na tapos na yung phase 1 to 3 ng National Fiber Backbone Project. Oo, tama. Hanggang Tacloban na yan. Tapos nagmamadali kami na ibaba hanggang Davao. Tapos matapos yung 2026 next year, dapat hanggang Tawi-Tawi na yan. Pagka natapos yan, kakabitan na namin ng mga fiber bawat school niyan. At yan nga po, malaki na pong pakinabang hindi lang mga schools, kundi lahat ng government agencies na maaari pong kumabit doon para po mabawasan din po ng gastos ang gobyerno sa subscription sa pribado. Ay, tama po. At saka alam nyo, nasa batas yan. Nakalagay doon sa batas, yung free internet access in public places, eskwelahan, health center, barangay hall, kailangan sumunod tayo sa batas. Kaya minamadali po natin yung fiber backbone. Okay, yung pong sa mga schools na ito kaninyo na mga gagamit ng satellite, paano po ang sistema dyan? Paano ang procurement niyan? And then, kung school yung lalagyan ng internet, ano po ibig sabihin nun? Gaano kabilis po ang Mbps nito? At ito ba ay doon lamang sa loob ng paaralan? Wi-Fi ho ba ito? Pupunta doon yung mga estudyante? Paano po?
Unang-una, competitive bidding lahat yan. So lahat ng mga magpro-provide, kukunin natin yung pinakamababang presyo, pero may service requirement kami. Tapos pag nasa loob ka naman ng eskwelahan, siyempre, classroom ang priority, no? At saka priority dyan yung mga computer labs nila. So for now, sa loob lang po ng eskwelahan yan. Siguro, depende sa gamit. Pag ang ginagamit nila, lahat naka-Zoom, yung ginawa namin kay Presidente noon, mas malaki yung gamit sa bandwidth. Pero individually, siguro minimum na sa mga 10 to 25 Mbps. Enough na yon for online learning. At saka enough na rin yan pagka, alam nyo, importante yung connectivity sa mga eskwelahan kasi pagka nagkaroon ng mga baha, sakuna, na-alerto sila. Oo. Okay, Sir, sige po. So sir, ito pong procurement process nito, ongoing na po ito ngayon as in? Oo. Ang kagandahan din sa DICT, yung ginawa namin, Manong Ted, nung kamakailan, nung umupo ako, ano yan, naka-Facebook feed yan. So, ginagawa namin, lahat na ngayon ng bidding sa DICT, naka-broadcast sa public. Kasi public bidding dapat. Pero yung mga ibang tao naman, sabi, pupunta pa ba kami dyan sa opisina nyo? Hindi na. Naka-streaming live yan. From the start of the bidding to the announcement of ng mananalo. Live feed yan and people can watch what happens in the bidding process. Oo. Sec, yung sinasabi niyo po na meron pang phase 4 and 5, ito pong National Fiber Backbone Project natin. So, kailan po natin mararamdaman yun? Kailan po ang tapos niyan talaga? Kahapon lang, mahaba yung meeting sa mga tao namin. Yung phase 3 kasi natapos a year ahead of the promise nung last SONA. So, dapat yan 26 pa yung phase 3. Pero, nagawan po ng team natin sa DICT ma-deliver yan before yung SONA this year. Ngayon, yung phase 3 and 4, sabi ko, kailangan bago yung SONA ni Presidente, matapos din natin yan. Kasi dapat meron ng super highway ng digital ang Mindanao. Kung meron siyang, nabanggit ni Presidente, yung meron siyang super highway spine na gagawin sa Mindanao for highway, dapat yung super highway for digital sasabayan. So, bago yung next SONA ng Presidente, yun yung pinagpupuyatan namin na tapusin na kaagad. So, saan dadaan yung highway? Saan dadaan yung highway, Sec? Oo, kasi dati kasi nung una pa hong NBN, di ba, na plano, dito ho pakikinabangan nga sana pa pati NGCP. Tama yun, Manong Ted. Magandang tanong yan. Yung highway na yan, dadaan po yan sa Transco. Ang Transco ang may-ari ng asset, Transmission Corporation. Nakalatag po yung fiber dyan. Kaya hindi mawawalan ng kuryente yan. Yun nga yung sinasabi ko sa mga kaibigan natin sa ibang bansa. Pilipinas lang ang may pinakamagandang fiber backbone kasi never mawawalan ng kuryente yan. Kasi katabi niya yung power lines mismo. Doon po dadaan. Ayun, opo. At dyan po naman, sir, dahil Transco nga may-ari practically po, di ba, nitong linya ng NGCP, concession din po yan. Dito po, wala na ho tayong problema sa mga seguridad. Alam niyo yung cybersecurity. Tama po kayo dyan. Si NGCP sa si Transco, may sinisecure nila yung facility physically at saka on the cyber side. Si DICT naman, kinuha namin yung fiber para sa data transmission. Meron pa kaming patong na security doon. Okay. So, hindi po tayo magkakaproblema dyan. At saka meron din po tayong World Bank grant. Grant po to, galing sa World Bank, worth $10 million para pag-aralan pa mas mabuti yung security ng fiber backbone. Okay. Sige po. So, sir, matatapos ang lahat ng ito by 2028, kaya doable yun? Yes, Manong Ted. Actually, yung fiber backbone is hanggang phase 6. Yung 4 and 5, tatapusin namin bago yung next SONA ng Presidente. Pero pag natapos yun, magagamit niyan Luzon hanggang Mindanao. Yung phase 6, ang tawag namin doon is pang-redundancy. So pati yung 6, tatapusin natin para hindi lang maganda yung highway, may redundancy pa siya. Okay. Opo. So dito po ngayon, sa ngayon, ilan na pong kilometro yung fiber optics na nailatag? 3,000 kilometers na.
halos kalahati na po kami. Yung susunod is another 3,000 kilometers. Bakit po mas mahaba, no? Kasing haba kasi dadaan po yan sa mga tubig. Sa inter-island na po yun. Maglalatag na po tayo ng fiber doon. Yung nga po, yung challenge din po kasi nga dadaan ka sa tubig, magtutubo ho kayo sa ilalim po ng karagatan. Opo. Para din po itong para ding NGCP, obligado sila sa kanilang franchise, di ba? Doon sa mga isla na dapat po meron din silang linya. Tama. Okay. Opo. Kaya yun nga yung genius ng ng NGCP yung ginamit kasi habang naglalatag sila ng power, kasabay na po kami. Oo. Ngayon. So, kasi ngayon din po kasi nga tinatapos ng NGCP yung kanyang obligasyon para doon sa kanyang prangkisa nga na dapat kasi Luzon, Visayas, Mindanao and peripheral provinces na island provinces makabitan ng linya. So ngayon po doon kayo sumasabay? Sumasabay po kami doon. Pero para masiguradong bumilis kami, meron na, dumating na dito yung tinatawag natin na fiber optic laying cable. Nakadak na po sa Subic yan. Galing po sa Japan yan. Yan po yung ship na habang tumatakbo sa dagat, naglalatag din ng fiber. May iba kasing backbone, Manong Ted, na hindi naman kailangan duman ng NGCP. So nag-agree kami, yung hindi kaya ng NGCP, kami na yung maglalatag. May mga mangilan-ngilan lang naman yan. Pero ito yung mga maliliit ba na isla na pwede na namin latagan. Okay, sige po. Anong total cost nito? Because if you recall, Sec, nung panahon po ng controversial na CTE-NBN, $329 million lang ito eh. Sa ngayon po, ang total cost nito hanggang sa last phase nito, magkano na? Alam mo yung nandun sa datos ko nung umabot ako, parang mga naka 34B. Tapos kulang na lang 8 billion para matapos siya. So suma total mga 52 siguro pag natapos yan. Yun yung nasa datos na nasa opisina ko ngayon. Okay. And then kung pesos yun pesos, Manong Ted, pesos para malinaw, hindi dollars. Opo. Okay, sige. Pero sir, sa ngayon, itong Transco, di ho ba ito'y ngayon, government owned pa rin to, di ba? Tama, no? Sila Opo. Sa DOE po may-ari niyan. Oo nga, kasi sila ho yung, kumbaga sila yung nagpa-concession ng kanilang linya dito po sa NGCP. Okay, so sir, budget, kasi nito nagdaan, binabawasan kayo lagi eh. Sa propose nyo na 2026, yung bang budget para sa schools, sa inyo o DepEd? Dalawa po kami. So nag-usap po kami ni Secretary Sani, sabi namin, para hindi magkaroon ng duplication ng trabaho at saka duplication ng gastos, nagbuo po kami ng technical working team. So pinagsama po namin, ang mag-execute is DICT, kasama yung sa budget, kami mag-administer. Tapos DepEd ang sasabi sa amin ano yung eksaktong lugar na kakabitan. So meron pong budget. Ang kagandahan po, ito yung pag nagko-collaborate ang mga agencies, nawawala po yung mga duplication ng gastos. Okay. Sige po. Alright. Yes po. Sir, meron din binanggit ang Pangulo, yung tungkol daw po dun sa pagdami ng mga bagong tore natin at cell sites. GIDAS or GIDAS po ba yung tawag dyan? Geographically isolated and disadvantaged areas. Paano nyo po natutugunan yung challenge sa pagtatayo ng mga tore na yan? At anong pong tulong yan dun sa mga areas na walang internet? Alam mo, kasi, yung tinatawag natin na multimodal, dapat may fiber tayo. Fiber maganda yan doon sa quality ng transmission. Kailangan pa rin ng cell site. Kasi yung panahon ba ng bagyo, tapos nandun ka sa GIDA, ito yung mga mapuputulan ng kuryente, baka magkaroon ng landslide, mas kailangan nila ng cellphone. Kasi kailangan, tumatakbo ka, gumagana yung cellphone mo eh. Kaya importante yung cellphone, lalo na doon sa mga GIDA. So ang objective na ngayon ng pamahalaan, lahat ng GIDA dapat magkaroon ng self-service. Dahil lang yan eh, hindi siya pang-connectivity lang at pang-aral. Siya for disaster recovery din. Oh, wow. Okay, ganun ka-importante ang cellphone. Sa buong bansa, pag sinabi mong disaster recovery,
tinitignan muna nila yung self-service. Yung kamakailan yung nangyari sa Texas, isa sa mga reason kung bakit maraming namatay dahil walang self-service dun sa lugar. Kaya importante yan. So, ang ginagawa namin ngayon, nakikipag-usap na kami sa mga telco, sumusunod naman sila. Sabi namin, magtayo na kayo sa mga gida. So, nagtatayo na. Ang isang tori nga lang, inaabot ng mga 6 months to 9 months para matayo. So, sabi ko, the earlier we do it, the better. So, mararamdaman nila yung mga cell site niyan siguro mga first half of next year. Magkano budget kada cell site, sir? Ano yan? Mga telco sa magtatayo ng cell site. Sila. Walang Kasama yan gastos. sa kanilang obligasyon. Oo. Ang gobyerno naman, magpo-provide ng tinatawag natin na bayanihan SIM. Yung bayanihan SIM naman, yan yung may cell site nga, wala naman silang self-service, bibigyan natin ng tulong yung mga tao doon na wala pang self-service. Yun, na SIM. Sige po. Sir, Sec, dun sa nakaraang SONA ng Pangulo, hindi niya po nabanggit yung konektadong Pinoy Bill. Ano na pong balita dyan? Pipirmahan po ba? I-veto? Anong plano po ng Pangulo? Alam nyo yung bill, sa pagkakaalam ko, nasa palasyo na. Kami ng NEDA, DepDep through Secretary Balisacan, nag-endorso na kami sa Presidente. And kasama pa yan sa priority legislation. Isa yan sa landmark bills, ika nga, na pinasa ng Kongreso at saka Senado. Kasi, ano yan, ang implementation yan, babagsak sa DICT. Kaya excited ako kasi makakatulong ko yung batas na yan para mabigyan ng lahat ng tao ng cellphone at saka may connectivity na. Nobody will be left offline na, ika nga ng Presidente. Meron pong pahayag ang dating DICT Secretary Onasan. Ang sinasabi niya po, kulang sa malinaw na security measures. Ito pong konektadong Pinoy Bill. Ano pong tugon niyo doon? Ay, alam mo, idol ko yan si Secretary Onasan and Senator before. May konting confusion lang kasi alam nyo may lumabas na unang version ng bill. Yung version na na-enroll, mas maganda yung security features niya. Pag nagtayo ka ng bagong telecoms, meron ka na kaagad security requirements na inimit na ginagawa ng CICC, yung Cyber Investigation Coordinating Center at ng DICT. Tapos, ito yung dinagdag. Within 2 years, dapat lahat yan, kahit na yung dating telco, kailangan magbigay ng international cybersecurity certification. Meaning, hindi lang local cybersecurity standards ang kailangan ina-adapt mo, pati international cybersecurity standards. So mas matindi yung cybersecurity requirements ngayon. Opo. Pero siguro maganda itanong siya, ano? Why is it taking too long? Hindi kaya doon sa constitutional issue na mentioned by the former Supreme Court Chief Justice Panganiban? Oo, magandang tanong yun, ano, Manong Ted. Yung with due respect to Chief Justice Panganiban, again, baka kasi ibang version na rin yung nakita. Ang parang pagkakaintindi ko, ang sinasabi niya, it is unconstitutional na may banyagang kumpanya na magtatayo ng telco or public utility sa Pilipinas nang wala kang opisina dito o kaya infrastruktura. Wala po sa bill yun. Doon sa bill po, rini-require ang kahit na anong banyagang telco na pumunta sa Pinas na magtayo ng kaniyang infrastructure dito at sumunod doon sa Foreign Investment Act. So, ano po yun? Yung provision na yon wala po sa batas na pwede yung foreigner na magtayo dito ng ganun-ganun na lang. So, ano po yon na-clarify po namin. Alam nyo, ang ginagawa ko po for the past 2 weeks, nakikipag-ugnayan ako sa mga telco. So, pinapaliwanag ko sa kanila yung kung ano yung talagang nasa batas. At the same time, credit po sa mga telco noong nakaraang bagyo, up yung services nila doon sa mga affected area. Kung meron mang mag-down, mabilis sila mag-responde. So, maganda po yung samahan natin ng telco, yung mga areas na
hindi kami nagkakaintindihan, nagpapaliwanagan po kami. Pero ang agreement namin, KP or no KP, ang importante, Opo. makonekta yung mga Pilipino. Yung bang mga, in case maaprubahan yan, yung new players, obligado na mag-connect sa mga lugar na alam mo ng lugi ka? Yung lugi po is a business call nila. Pero kung ang tanong po is obligado ba silang mag-connect sa mga gida, isa po yan sa ma-implementation ng IRR. Kasi magsisiksikan lang sila sa Metro Manila at sa mga syudad pag dito pa sila pumunta. Actually, Manong Ted, meron akong nakausap kahapon. Interesado sila sa BARM. Sabi ko, maganda yan. Walang service sa BARM. Ang sabi nila, Sek, alam mo, kung pupunta kami dun sa marami na kaming competition at masyado na masikip, dun sila malulugi. So pupunta sila ngayon dun sa mga areas na wala pa talagang serbisyo. Siguro ipaliwanag ko lang yung pagbabago ng mindset. Yung mindset kasi dati, makalumang mindset, dapat may negosyo sa lugar bago pumasok ang telco. Baliktad na po ngayon. Kailangan pumasok ang telco para magkaroon ng negosyo sa isang lugar. Kasi pag wala kang telco, wala kang e-commerce. Pag walang e-commerce doon sa lugar, paano siya magiging viable? So ganun na po yung pag-iisip ng mga bagong players. Opo. Pero meron po kasi sa kabilang banda naman, kasi nga po itong mga existing na telco, kumuha ng franchise, di ba, sa Kongreso. Sa ilalim na kanilang prangkisa, dapat obligado ka na magserbisyo doon sa mga lugar na walang serbisyo kahit nalugi ka doon sa subscription. So dito po sa Konektadong Pinoy Bill na ito, Sec, nakakasiguro po tayo na yung isang kumpanya papasok doon sa isang island province kahit na hindi siya nakakasiguro sa kanyang magiging customer doon kasi din doon limitado po, mababa ang minimum wage, limitado ang economic activity. Paano ka makakasiguro na sila pupunta doon gayong alam naman nila na sa kanila pong investment din, hindi nila mababawi yung dami ng subscription? Ay, ano po, doon sa IRR, isa yun sa i-require po natin. Okay. Siyempre, ang sasabihin namin sa IRR, pumunta kayo doon sa mga lugar na underserved. Ibig sabihin, pag pumasok kayo doon, ano yun, kukuha kayo ng risk kung yung business viability is okay o hindi. Pero confident po ako na dahil sa bagong teknolohiya at saka yung pananaw nga ng mga tao na pag naglagay ako ng telecom service sa isang lugar, lalo tataas ang level ng negosyo. So, with the IRR at saka yung bagong pananaw ng mga bagong players, tingin ko mapupuntahan po yung mga gida talaga. Okay. Opo, so sa IRR po, mauobligan ninyo sila? O magiging option lang yan? O ang salita niyong gagamitin, shall? O maaaring gamitin yung may? Alam niyo, Manong Ted, doon sa batas kasi, meron dong portion na nakalagay, right of the user. Ito po yung, tawagin ko na pseudo o parang pinakamalapit sa Magna Carta of Internet Users. Okay. Nakalagay po doon. Dapat meron siyang connectivity sa service. Second, dapat po affordable. At pangatlo, dapat po secure. So, gagamitin po natin yung portion na yon para imandato doon sa mga bagong papasok na, kung gusto nyong pumasok dito, doon kayo pumunta doon sa underserved. Kasi yan naman ang intention ng batas. Yung language po na shall or will obligate, iwanan po natin doon sa mga abogado namin, pero alam nila yung prinsipyo ng batas. Hindi pwedeng watered down yung yung lengguwahe. Ng IRR. Sige po. So Sec, ito na po pahabol. Yun ho bang ating, yung Transco na katuwang natin doon sa ating backbone, sa ating highway na ito, yan po, magbabayad rin ang gobyerno sa Transco? O paano po, magbabayad ang Transco sa NGCP? Ano po ang deal dito? Ang deal naman dyan is gagamitin namin yung fiber pero we pay for the maintenance. Meaning yung maintenance ng mga equipment na nakalagay doon. It's parang right to use of the asset po. Sa sa pag-aaral ko parang sobrang benepisyo para sa mamamayanan na magamit na yung fiber na yan. Kasi yung fiber po yan,
nandyan lang. Pero DICT ang gagastos sa mga equipment na ilalagay. At yung equipment na ilalagay namin, kami rin ang gagastos ng maintenance. Opo. Pero kayo, so hindi tayo magbabayad sa NGCP? Wala naman Okay. akong, so far wala Oo. akong nakikita doon sa mga agreement. Pero lilinawin ko sa kanila, so far wala akong nakikita, Manong Ted. Okay, sige po. So, sir, keep us posted kasi po ito'y exciting project. Matagal na po gusto natin mangyari ito kasi nga kung meron na po tayo nito ngayon, sigurado po ako mas ginhawa po ang ating mararamdaman sa usapin po ng internet connection. Ay, totoo naman po. At ano po yan, matagal na po yung National Fiber Backbone. Ngayon po ay binubuhay na lang natin dahil sayang yung asset. Ang sabi ni Presidente, lahat ng asset ng gobyerno dapat immediately magamit sa benepisyo ng mga tao. Kaya yan po yung ginagawa natin. Opo. Salamat din po, Sec, sa inyo pong report sa bayan sa ating pong programa. Mabuhay po, Sec. Salamat na marami. Mabuhay din po kayo. Maraming po salamat. Opo, thank you. Secretary Henry Aguda ng DICT.